sana hindi ko pagsisihan at ang mga umakyat ay maayos. Okay. Eto na. Meron po tayong isang guest na gustong umakyat. Ito, kaibigan natin to. Kakarating lang to dito sa Pilipinas. Ano kayong pinagagawa? Puro pasya lang ginagawa nito eh. Pong Sports, Hey, magandang ano sa'yo. Oy, it's Musta? nice to be back. Na-miss mo ba yung Namiss segment kita, Sir natin na Pao, ganito? ah. Ay, salamat, salamat. Musta ka na? Ito okay lang. Last tayo nakita, pogi ka lang eh. Poging-pogi ka na. Ay, mana ko sa'yo, parehas lang. Hindi, mas pogi ka. Kami ang mana sa'yo. Anyway, wag na tayo maglokohan dito. Pag-usapan muna natin si Pacquiao. Tamis ano natin bang to. gusto mong i-share? Ako? Kay Pacquiao, sa laban niya kay Barrios. Yung totoong Laban na. nararamdaman mo dito Yung totoo. Oo naman. Yung totoo. Ngayon, ito yung laban na parang for the longest time big underdog si Manny Pacquiao eh. Pero alam niyo Grabe, naman ako, kilala naman din ako dati sa boxing community na totoo lang din yung sinasabi ko. Pero sa nakikita ko sa laban na to, tingin ko mananalo tayo. Tingin ko mananalo tayo. You put your money where your mouth is? Ay, meron na. Meron na. Naka-ano na. Oh. Nakataya na ako. Meron na. Meron na. Ayos Basta Sir Pa, wag lang sasakit ang paa. Wag lang sasakit. Oo. Yun na nga. Kasi hindi naman natin pwedeng maging base yung laban niya kay sino yung sa Japan, yung activity fight si Rocky Anpo, yung exhibition? Si Anpo. Kasi doon, saglit lang naman siya nag-training doon eh. Bukod sa malaki, saglit lang siya nag-training doon. And kung nagtagal yung laban na yun, hanggang doon lang ang ipapakita ni Anpo. Si Pacquiao, ang dami pang pwedeng ipakita. Kaso 3 rounders lang ang laban eh. Unlike dito, 12 rounders to. Iba yung opinion mo kasi kanina yung tao sinasabi nila pag tumagal daw doon baka mas matuluyan pa si Pacquiao. Hindi, basta kailangan lang ni Pacquiao. Kung napanood nila yung laban ni Mario Barrios kay Abel Ramos, kung mapapansin mo si Mario Barrios magaling siyang umabang. Kung mapapansin mo yung laban niya kay Ugas, sa mga nag-aabang, ito, siyempre si Pacquiao ang specialty is dikitan. Di ba nakita naman natin yung parang last championship round, doon siya knockdown pa siya ng 2 beses ni doon eh. Na-knockdown pa siya ng 2 beses ni Abel Ramos doon eh. Yeah nga. Alam ko talaga dikitan eh. Pero agree ka ba sa mga ads? Parang ang ads ng laban parang sobra naman yata ang dihado ang ginagawa nila kay Pacquiao. Kasi 4 years na hindi lumaban. Then yung last activity fight hindi maganda yung okay lang yan. Pero ako naniniwala ako siya mananalo dyan. Okay. Alright. Okay. Sige. Pasok muna natin. Pila-pila po tayo si Winter. Nakapila na dito. Ang daming nakapila. Yeah. So, Winter, ikaw ba talaga to, Winter? Yes, Sir Pao. Good evening. Bosses niya. Yes, I can hear you. Yun. Congratulations pala, Winter Thank you, Sir Pao. Hindi ko lang pwede i-share dito, pero congratulations. Congratulations din, Winter. Thank you, bro. Kinakabahan na ako, Sir Pao. Sa laban na to. Nire-review ko ng ilang weeks, both fighters. Ang hirap, sa totoo lang. Yan. Ngayon, sabihin mo sa akin ng totoong nararamdaman mo, aside from kaba, sino sa tingin mo ang... hindi ko natatanungin guys kung kanino kayo kampi kasi Pilipino kayo most of the time kay Pacquiao. Pero ang tanong ko, ano sa tingin mo mangyayari? To be honest, Pacquiao have a chance on the early rounds. Early rounds kasi napansin naman natin doon sa laban kay Yordenis Ugas, round number 3, mukhang nag-cramps na si Manny doon. And this time, it is a much older Manny. Hindi na siya yung 42 years old noong 2021 na lumaban. And alam nyo naman na nangyayari bagay mas
mas nagkakaedad ang fighters, is lalo sila nagdi-decrease. And meron na talagang sign ng pag-decrease sa laro ni Manny since the Kitterman fight. And when it comes to Mario Barrios naman, Sir Pao, Mario Barrios, obviously, he is the weakest link in this division. To be honest. Pero maganda ang resume ng Mario Barrios eh. He did well against Gervonta Tank Davis. Many thought, even Floyd Mayweather, that he is winning the fight before the time of the knockout. Pero expose pa yung katawan ng Mario Barrios. Nayanig din siya ni Yordenis Ugas. Even Kitterman, nasaktan din siya doon. Then, yung last outing niya against Abel Ramos, I was shocked na ganun yung ipapakita niya na bigla siyang tutumba kay Abel Ramos. Akala ko nga, panalo dun yung Abel Ramos eh. Ganun din ako. I thought Abel Ramos won that fight, but they gave it to Mario Barrios. Actually, nobody wants this fight. Itong laban ni Manny Pacquiao against Mario Barrios. Sa totoo lang. Kasi, what do you mean by that? I mean na nobody wants this fight kasi, yun nga, may edad na si Manny, and Barrios is currently on his prime. Kahit nasabihin natin na siya yung weakest link on this division, kasi hindi naman natin masasabi na yung Manny Pacquiao na magkapakita sa laban is literal na 100% Manny eh. Kasi, alam mo Sir Pao, madali tayong pwede nating sabihin na ang ganda ngayon ng training camp ni Pacquiao. Patakbo-takbo siya, mabilis pa rin siya, looking sharp sa mitts, mabilis pa rin ang kamay. Pero hindi natin alam kung anong kalalabasan niya kapag natagap na siya na suntok sa ibabaw ng lona. Kumbaga Sir Pao, sinasabi ko to na nobody wants this fight kasi naaawa ako sa posibleng mangyari kay Manny. Alam naman natin ang mga risk niyan. So in short, what do you think will happen? What I am thinking right now is it could be Mario Barrios by stoppage in the later rounds. Wow. Okay. I respect you for saying that. Parang medyo pag mga ganyan, mga hindi makapagsa iba ka talaga Winter. Okay. All right. Ang mga nakapila po, si Dwight, si Ram RC, at saka si Viva MP. Pero yung Viva MP walang video. Kasi si Winter, kaya walang video yan. Matagal na po natin kilala. Si Viva MP, kilala mo yan. Viva MP pangalan? Kilala mo yan, Sir Pao. Kilala mo yan, kainuman natin yan eh. Sige. Kainuman natin yan, kilala mo Dwight, yan. Etong Ram RC. Si Dwight muna, tapos si Ram RC, next ka na. Relax ka lang, Ram RC dyan ha. Next, Dwight muna kasi nakapila. Dwight, magandang gabi, Dwight. Ay, Sir Pao, magandang gabi pala. Sir Pong, Winter, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, bro. Ano ba naman yung pangalan mo? Paiba-iba, Dwight, Lebron, ano ba? Anong masasabi mo? Ayoko nang niloloko nyo ako. Gusto nyo ko sabihin nyo, karang kasintapang ni Winter. Pacquiao Barrios. Ako na, Pacquiao nga pinusta ko sa ko. Okay, sige. Good yan. Okay. May ebidensya ko dyan. May ebidensya talaga. Sesend ko sa'yo ngayon. Hindi, honestly. Ako kasi, Sir Pao, kaya ko dyan sa laban na to. Unang-una, si Barrios, nakikita ko sa kanya para siyang si Chris Algieri lang eh. Kung paano binubog ni Manny Pacquiao, ilang beses tumumba, diba? Although may skills, may fundamentals, yung overhand, at saka si Barrios yung tipong boksingero na gustong-gusto ni Manny Pacquiao na kalaban eh. Yung nakatayo lang sa harapan, yan yung gustong-gusto ni Manny Pacquiao. Alamin natin hindi, mas nahihirapan si Manny Pacquiao pag ang kalaban niya gumagalaw na ring, yung parang mala Shakur Stevenson, Devin Haney style, yan ang mahirap sa kanya. Pero yung ganyang klaseng kalaban na nakatayo lang sa harapan niya, yan ang gustong-gusto niya. Yan ang gustong-gusto niya. Pangalawa, sinasabi nila yung mga pulikat. I think, posible yan, lalo sa ganitong edad, 46 years old. Pero kung binabatayan nila yung about ng Ugas fight, masyadong hindi maganda nga yun. Tandaan natin, 2 weeks prior the fight, kay Errol Spence, nagpalit ng kalaban. Okay? So, hindi na dapat siya nagtitraining noon, Sir Pao.
Pero di ba, according no I remind naalala ko with the report of TJ Manotok with the ABS-CBN na 1 week before na lang, I think 2 days nung 1 week na yun, nag-i-sparring pa siya. It's because yung tinitraining pa noon is yung, ang tinitraining nila, yung kaliwa, tapos ngayon babalik sa kanan, kasi kanan si Ugas, di ba, Sir Pau? Yung nagpapalit ng stance. So dapat yung mga tendency na yun, hindi na dapat tumatakbo si Manny Pacquiao, hindi na siya dapat nung nagja-jogging. Instead, nagre-recovery na lang yun, Sir Pau, di ba? Yun yung malaking factor na tingin ko, kaya naging, naging, matawag niya, Sir Pau, Sir Pong, may tawagan yan yung, lagi mong binabanggit sa akin yan Factor? Yung nakatayo, basta may term yun, nakatayo lang sa harapan. Nakatayo lang sa harapan lang, no? Basta yung nakatayo lang siya sa harapan, hindi niya magamit yung speed niya. Diba? Hindi niya magamit yung footwork niya. Fatigue, cramps. Yes. Pero sinabi kasi, flat-footed. Yes, I think, hindi sa Jayon, kasi ang rinig ko, yun nga, nag-cramps, tsaka, dahil daw sa masahe before the fight. Kaya naging nakipagsabayan siya. Di niya nagawa yun nga, sinasabi din. Oo, kaya nga 'di ba nagkaroon ng hidwaan niya ng ilang taon si Freddie Roach at si Justin Fortune. Dumating ba sa punto na sinabi nga ni Fortune na hindi na daw siya tutungtong sa wildcard game. Pero syempre hindi pwede kay Manny Pacquiao yan. Kailangan magbati kayo as a team. So, pangatlo naman sa akin, Sir Pau, ang gusto ko sana, ako lang sa akin, opinion ko lang to. Gusto ko sana mapatumba niya ni Manny Pacquiao talaga si Barrios early rounds. Para kahit papaano. Kasi big factor kasi ang knockout dito sa fight na to, lalo sa ganyang At least kahit papaano ko sa middle rounds, kahit mag-tempo, pahinga, at least, kung makuha man ni Barrios, okay lang. Kasi nakapagpundar ka na ng 4 na 2 o 4 na rounds na lamang. Diba, Sir Pau? Yep. Susunod, kuha lang ng tamang tempo. Kasi, sa case kasi na to, Sir Pau, posibleng mapatumba pero hindi mananalo siya ng knockout kay Barrios ng gano'n lang. Posible to, decision to. Pero, ako naman, may tiwala naman ako sa based ngayon sa nakita ko, yung mag-judges ngayon sa fight niya, goods naman to, maging Tim Cheatham, Glenn Feldman, and Max De Luca, ayos naman ang mga records nito pagdating sa mga itong mga big fights. Lalo na si Tim Cheatham, saka si Glenn Feldman, ilang beses na yan naging judges sa mga laban ni Manny Pacquiao. And then, yung referee naman, si Thomas Taylor, sa veteran referee from California, nag-held na ngayon sa Vegas. So, para sa importante din yung magiging papel dito ni Thomas Taylor. It's because alam naman natin yung mga ganitong mga younger fighters ng mga ganito, minsan dinadaan sa mga gulang-gulang, Sir Pau. Alam mo, kagaya ni Jeff Goldstein. We all know kung anong ginawa niya kay Manny Pacquiao, 'di ba, nung naglaban sila. Mas importante pa rin yung na-protecto yung mga gano'n na sinasabi niya. So dati, yung referee ng Minnesota, si Mark Nelson, di ba? Okay. Alright. Siya, sige, ibig sabihin, Manny Pacquiao, 2-1 na. Next time, papasokin natin si Sir Pau. Sige, sabi mo sa akin. Ipapasok ko na. First time ito na pumasok, parang hindi ko siya matandaan. Si Ram RC. Di ko alam kung Pacquiao or Barrios. Ram RC, magandang gabi. Hello po. Magandang gabi sa'yo. Teka, dahil parang first time ka. First time mo ba? Yes po, sir. Taga saan ka, sir? First time po. Taga Sambales po. Sambales. So, malayo-layo. Okay, sige, sir. Ano pong masasabi niyo sa laban ni Pacquiao versus Barrios? Sa tingin ko po, sir, pag round 1 hanggang 5, may posibilidad po na ma-knockout ni Manny Pacquiao po si Barrios. Pero pag yung kay Barrios naman po, pwede niyang ma-knockout si Manny po mula round 6 hanggang round 12.